9:20 a.m. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, ang perlas ng silanganan, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kahinahunan, kaliwanagan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang aking lahat ng mga kapatid? Maraming salamat sa lahat ng patuloy na tumutulong, naniniwala, nagtitiwala, nagmamalasakit sa ating mga misyon, sa ating buhay sa mundong ibabaw na ito. Okay. Bati din yung lahat na si Lidimin ay banayad na nanahimik, hindi po dahil sa wala nang masasabi, dahil mahirap din po na magsalita sabi ko nga sa inyo, ang mga binabahagi ko sa inyo is not my own understanding, no? Lidimin Kanoto is nothing without the guidance of the Holy Spirit, no? Paano natin masasabi na ito ay guide from the Holy Spirit? Sapagkat ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ito'y nagliligtas sa atin ng kapahamakan. And regarding that, mga mahal kong kapatid, sa umagang ito, bagamat si Lidimin ay maraming gagawin, pero kailangan kong sabihin sa inyo ito. At paulit-ulit kong sinasabi sa inyo that hindi ko ito ginagawa just because of more likes, more shares, more comments, maraming tao, no, na nanghihikayat ako sa inyo. Unang-una, wala po akong sikta, no? Wala po akong sikta na itinatayo. Always ko yung pinapaalala sa inyo. This morning, mahalaga itong sasabihin ko sa inyo. Okay. Kaya kaganinang madaling araw, bakit ako nag-post, no? Nag-post ako na get ready, always be ready. Ito'y may kinalaman ngayon sa ating mga high technology natin, sa mga high-tech na mga gadget. Ito ang pakiusap ko sa inyo, no? Kasi sabi ko nga, si Lidimin na nga ang nakikiusap eh. Kaya nung isang araw, wala na akong magagawa. Hanggang iyak na lang ang ating isang kapatid dahil nagpaalala na ako sa inyo that kayong mga nagki-crypto, no, ay i-withdraw nyo na lahat ang pera ninyo. But sad to say, hindi ko naman sinabi sa inyo na i-withdraw niyo yung pera niyo at ibigay niyo sa akin. Kung hindi, natural sa inyo pa rin yan. No? So, nangyari na ang mga, the damage is done, to make the story short. So, walang nagawa ating kapatid, hanggang iyak na lang dahil nga, ganun nga ang nangyari. No? Sa pagbabakas sakali, no? Ay sa halip na grasya, no? Ang nangyari ay disgrasya. So anyway, at this morning, nakikiusap ulit si Lidimin Kanoto sa inyo. Mga mahal kong kapatid, and please, i-share ninyo ito kung mahalin nyo ang inyong mga mahal sa buhay. At this time, please, ako na ang nagsasabi, ako na ang nakikiusap. Kailangan mayroong tamang plano ang isang pamilya sa isang loob ng pamamahay. May mga tinatawag na plano just in case merong mga emergency na mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Dahil itong emergency na ito ay hindi ito katulad ng iba na mga disgrasya about sa nasakit si ganito, islugod sa ospital. Hindi. Ito'y may kinalaman sa tinatawag na technology, no? Based on ulitin ko, hindi ito siya based on my research, no, and leadings of the Holy Spirit. Magsipaghanda ang lahat.
na baka mamaya isa pa ito sa reason na malaki. Ulitin ko ha, baka isa pa ito sa reason sa malaking posibilidad na hindi matuloy ang eleksyon. Just because of this scenario, no? May kinalaman ito sa high technology natin na ano ba tawag nito? Ito yung may kinalaman sa high tech or high technology na ito ngayon ay tinatamasa ng ating mga kababayan. Uulitin ko. Baka ito pa, no, ang magiging dahilan para hindi matuloy ang eleksyon. Itong sobrang high technology. Alam nyo kung bakit? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang gawain ng masama ng mga tao may hangganan talaga. 4 na elemento ng digdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa ay kumikilos na yan. Na? Kumikilos na yan. Kaya kayo wag kayong masyadong magpakapante, no? Kasi unang-una, hindi natin alam, no, kung anong mangyayari bukas. Pero mayroon ding mga pagkakataon na ang kataas-taasan ay nagbibigay siya ng karunungan sa kanyang mga lingkod. Okay? So magsipaghanda kasi itong klase na ito, kakaiba siya, no? Kakaiba siya. Sa sobrang high-tech nito, ang matao halos dudugo, no? To make the story short, may kinalaman siya sa radiation ng technology. Kasi itong mga kasalukuyan na tinatamasa, yung iba nga, medyo proud sila, no? Lalo na yung mga kabataan at ang kanilang mga cellphone ay sobrang high-tech, no? Pero hindi nila alam kung ano ang nagiging effect nito. Kung ano ang nagiging return nito, no? Actually ako inaamin ko that sa sobrang use ko ng cellphone, no? Kasi Android itong cellphone ko is minsan katulad dito, gumagamit ako ng headset, no? Masama pala siya na ang cellphone, pag natutulog ka, i-ano mo siya, itatabi mo siya, no? Sa iyong pagtulog. At ako kasi minsan, madalas, natutulugan ko siya sa ulo ko. Mabuti na lang dyan yung asawa ko para kunin yung cellphone ko. Masama, malaki palang effect nito sa atin, no? Kaya, mga mahal kong kapatid, magsipaghanda kayong lahat dahil kakaiba, no? Hindi ko lubos na may paliwanag pero isa itong ingay na nakaka-effect sa ating utak, no? Isa siyang klaseng gusto ko siyang i-post dito pero katulad nga ng sinasabi ko, alam nyo ba that ABS-CBN, the GMA, yung mga network na yan, yung mga telecommunication na yan, iisa lang ang may-ari niyan? Paano nasabi ni Lidime na iisa lang may-ari niyan? Maging sila alam nila yan, na? Maging sila alam nila yan kasi yung mga frequency na kanilang kinukuha ay meron silang isang source lamang na pinagkukunan, na? At yang mga yan, yang mga yan ay kung tutuusin, wala silang magagawa kapag i-off, no? Pag i-off ang kanilang line, maging sila, hindi sila makaka-access. Elon Musk, actually, hindi lang masyadong na-broadcast yan, but Elon Musk, malaki ang problema ni Elon Musk regarding sa kaniyang mga bagay-bagay. Kahit sabihin natin na siya ngayon ang may hawak ng Tesla, pero mayroong isang bagay, no, na even Elon Musk, alam niya na behind of it, and the end sa lahat ng mga kanyang ginagawa ay mayroong hangganan at mas may mataas pa sa kanya, no? Sabi ko nga sa inyo, buong mundo na mga bansa, no? Yung kanilang satellite na sinasabi, no? May mga kanilang mga satellite, bago yan sila maka-access doon, no? Sa transmittal ay meron din silang pagdadaanan kasi yun yung kumbaga sa cellphone, yun yung pinaka motherboard, no? So ganon, pag ang motherboard na ang pag-uusapan at yan ang i-off, no? Lahat yan, off lahat yan.
Naalala nyo ba yung sinasabi ko before na nangyari ang mga shutdown ng malalaking bangko ng buong mundo? No? Kasi last year, before nangyari ang shutdown, ay maraming nagtatalo, divine government, no? Divine wealth, but divine covenant ay hindi na pag-usapan yun. So, last year, sa mga viewers natin, talagang gitgitan, no, ang laban, no, through social media. So, pinaliwanag ko, yes, sasabihin nila ang Pilipinas ay titingalain ng buong mundo sa anong paraan, no? Nandito makaya lahat ang yaman natin, no? But why until now ang ating mga kababayan ay umaasa sa ayuda, no? For me, yung ayuda na yan, that is not ayuda, no? Anong iayudahin? No, anong iayudahin? Na wala namang disaster na mga nangyayari, kahit walang bagyo, kahit walang mga baha, kahit walang mga lindol. Wala naman dapat ipang ayuda. Ang dapat sa mga tao, yung tinatawag na continuity ng mga tao na hindi aasa dapat sa mga ayuda, dapat trabaho. O dahil, sa palagay niyo ba, kung walang election coming kuno, may mga ganyan? Baka mamaya yung mga nasa hospital na mga nangangailangan ng gamot, pipila pa yan doon. Katakot-takot na pila yan. Ha? Wala ka ng ayuda. Ayuda yung mga ngayon. For me, it's not ayuda. No, hindi yan ayuda. Yan ay mga kapamaraanan. No, hindi ko naman nila lahat, but that is the reality. That is the realidad. No, hindi yan ayuda kung hindi. For me, huwag kayong masasaktan sa sinasabi ko. Suhol yan. No? Kunwari, halimbawa, ito namang mga organization na ito, yung ibang mga foundation, paramihan ng tao. Kaya doon sa mga kaibigan natin, no, ay challenge, no, lalo na sa mga kapatid nating mga sinasabing mga tribo. The tribo has self-governance. Ngayon, may self-governance man kaya ang mga tribo. Buboto ba kayo? Ha? Buboto ba kayo kung may self-governance kayo? Ito sinasabi ko sa inyo just because ito yung realidad ngayon, no? Ipagpaumanhin, pero tama si Dr. Rose Rizal, no? Siya ay nag-aalala sa mga kamangmangan ng kanyang mga kababayan. Kaya, anyway, itong umaga na ito, ang akin lang namang mensahe sa inyo ay please lang, ako nang nakikiusap. Bawat family, kailangan magkaroon ng pagpaplano. If ever na magkaroon ng emergency, ano yung mga plan A, plan B, plan C. Sinasabi ko sa inyo. Baka itong pangyayari na ito ay kailanman ay hindi pa nangyari sa buong kasaysayan ng daigdig. Na? Kakaiba. Gusto ko siyang i-post. Nandito nakita ko siya. Napansin ninyo, Lidimin is medyo nanahimik ng banayad. No? Dahil meron akong tinututukang trabaho, no? Ang mga tao ngayon enjoy, no? Nag-enjoy sa mga alam nyo na, no? Pero behind of it, no? Kaya sa 10 daliri, no? Sa 10 daliri, baka lalaban ito ng 70-30. Tatlo lang ang maliligtas sa 10 daliri na yan. Na? Si Lidimin, hindi ako naghahayag sa inyo para ano paman. Kung hindi, ginagampanan ko lang ang aking tungkulin na ipinagkaloob sa akin ng karunungan ng kataas-taasan. No? At paulit-ulit kong sinasabi doon sa iba. Ano man ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos ng karunungan, kayamanan, kapangyarihan, gamitin ito sa ikakalwalhati niya at hindi sa ating mga sarili. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, itong pagdating ng tinasabing eleksyon kuno, why kuno, bakit may kuno, behind sa lahat ng mga sasabihin na ito yung pinaka magiging malinis na halalan. Kung matuloy man ang eleksyon, sinisigurado ko sa inyo, ngayon pa lang, tapos na po. No? Tapos na po ang eleksyon. Sayang ang mga ink, sayang ang mga sinahuran, no?
Sayang ang mga boto ng taong bayan. Kung matuloy ang eleksyon, ngayon pa lang, tapos na ang eleksyon. Inantay lang ang mga last na nag-file ng kanilang candidacy, no? Sa kanilang filing of candidacy. Kagahapon yon, October 8, no? So, abangan yan. Madugo. Maraming buhay ang madugo. Kung lang naman hakbong. At, sabi ko nga sa inyo, who am I? Ayan. Sabi ko nga sa inyo, who am I para magsalita sa inyo? Nasa inyo na yan, kung maniniwala kayo sa akin sa hindi, dahil bawat aking sinasabi is hindi ko yan kapakanan sa akin, kundi kapakanan ninyo yan. Kaya kung mahal ninyo at may malasakit kayo sa inyong mga mahal sa buhay, i-share ninyo itong video na ito. Why? This is the preparation, no? Hanggang ngayon, maraming mga tao na mga pilosopo, no? Huwag kang maniwala dyan. Ganito. Pero, marami na pong napatunayan si Lidimin nung isang araw lang. Yung ating isang kapatid, no? Maiyak sa nangyari. Wala na akong magagawa. It's too late. The damage is done, no? At ito namang aking binabahagi sa inyo ay hindi naman ako nagpapasubscribe sa inyo to like and share, no? Libre naman yan. Wala namang mawawala sa inyo kung gagawin ninyo. That, like for example, ikaw ang ina ng tahanan or haligi ng tahanan, no? Walang masama ko ang inyong pamilya ay inyong i-briefing, no? I-briefing ba yan? No? I-briefing ninyo na, mga anak, if ever na magkaroon ng problema, ito ang plan A, ito yung plan B, ito yung plan C. Mas maigi na rin, no? Mas may lamang pa rin ang may kaalaman because knowledge is power. Okay? Mas maigi na rin yon. Hindi kawalan sa inyo yan. Yung aking ibinabahagi sa inyo. Matindi. Nanindig ang balahibo ko. Maging ako, no? Maging ako ay hindi, bagamat may mga Englishman doon, Lidimin Canoto is, inaamin naman, may mga English words na hindi ko maintindihan sa sobrang lalim. So, ginagawa ko, gina-translate ko from the Google, no? Sa Google, ito-translate ko yan kasi meron naman yan sa Google, English to Tagalog, no? So, kahit ako, ganito pala katindi, no? Ganito pala katindi ang tawag nito. Ganito pala katindi ang effect ng mga bagay na ito. Kakaiba siya. At maniwala kayo sa akin sa hindi. Sabi ko nga sa inyo, itong China na pinagagawa nilang AI, yung mga robot-robot nila, for me, personally, hindi yan to harm people ang ginawa nila. Merong pinaghahandaan ang tungkol sa ibang nilalang. Always remember, even the scientists, ihalimbawa ko lang sa inyo to, even the scientists declared na yung Leviathan, yung napakalaking, para sa akin, dragon na yung lalabas, napakalaking ahas na yan, na nasa kailaliman ng karagatan na yan. No? Lagi ko yung pinapalala sa inyo, ay nakita nila, no? At the time will come, yan talaga, ilalabas talaga yan. At sinabi nga doon, walang basta-basta na makakapatay ng hayop na yan kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sunugo. Ano kayang magiging outcome ng mga tao? No? Ano kaya magiging outcome ng tao? Yung mga nakikita nating post ng ating mga kapatid na just like ganun, no? For me, just like a portal, no? Just like a portal kasi marami na talaga. Actually, kung totoosin, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kaya lang, I cannot please everybody, no? Di ba? Sinasabi ko, nakipaglaban ako dun sa kalawakan. Minsan sa totoo lang, no? Tao siyang titingnan, tao talaga siyang titingnan, pero ako naka-encounter na ako no? Tao talaga siya titingnan, pero kung ibinigay sa iyo ang karunungan,
no, na nagmumula sa kataas-taasan, malalaman at makikita mo sila. Tagos, no? Tagos. Meron tayong mga kapatid, no? Meron tayong kapatid, no, na sabi ko nga sa kanya habang nag-uusap kami, sabi ko, kapatid, no? Kasi sila din naman kasi nung una nakikita nila, sasabihin nila, ako na bahala diyan, ako na magluto diyan. Ako na, yung nakikita nila na sasabi nila, lidimin yung dito mo, no? So, itong mga iba nating mga kapatid, no need to mention to protect them, no? To protect them, no? Yung una, sabi ko, nakikita ko sa'yo yung parang si unicorn. Dito, yung si unicorn, no? Kita ko talaga. Kay Kuya Rolando, nasa na yun? Maraming salamat sa'yo, kapatid na spiritual. Pinili ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Banal na Espiritu. Kalawakan at kaliwanagan, lumikha ng langit. Maraming salamat po, Kuya Rolando, no? Mabuhay po kayo, no? At I am glad that nakakapag-usap-usap tayo. Alam niyo pag yung espiritu na mayroong pagkakaisa, madaling nagkakaintindihan, madaling nagkakaunawaan, nagbibigayan. Kung may mali ang isa, tanggap ng isa. No? Yan po ang tunay na spirit na nanggagaling kay Lord. Kung may pagkakamali ang isa, pinagsabihan ng isa, tanggap ng maluwag. No? Yan ang nagmumula ng espiritu ng galing sa Diyos. Hindi yung pag may mali ka, itutuwid ka, nagagalit ka. So, maraming salamat po, Kuya Rolando de los Reyes Gose, no? At alam nyo na. So, alam nyo, mga mahal kong kapatid, no? Grabe, no? Naiiyak ako kasi alam nyo, sa totoo lang, ini-imagine ko, lalo na yung mga maliliit na bata. Ako wala akong maliit na bata. Malaki na ang aking bunso, no? Pero, ini-imagine ko yung mga bata, yung mga maliliit na bata, no? Ini-imagine ko kung ano magiging outcome. Kaya, sabi ko nga sa inyo, itong mga binabahagi ko sa inyo, hindi yan pakikialam sa mga buhay ninyo kung hindi nagpapaalala, no? Nagpapaalala. At yung paalala na yan, ay hindi ko naman yan for my benefits, kundi para sa inyo yan, no? Para sa inyo yan, mga mahal kong kapatid. Sa pagkakataon na ito, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, mga nilalang sila. Nung isang araw lang, no? Grabe. Sabi ko nga sa inyo, yung nangyari sa akin na yung binato yung bus nung pag-uwi ko, nung September 28, before talaga, no, sabi ko nga sa inyo, talagang pinapasalamatan ko at pinupuri ko ang Panginoon. Kasi, kung hindi lang ako nakaganon, yung bato, yung bubog sa pool talaga sa mo. Pero nakita ko talaga siya. Nanindig yung balahibo ko. Bago nangyari yon, nakita ko talaga, sabi ko, bakit yung puting dragon, no? Gumanon talaga. Shhh! Kaya nagtataka ako, yung dito ako ito yung bus, dito na side, dalawahan kasi dito, tatluhan. Sa gitna, parang doon humarang yung puting dragon, kaya yung bato, hindi natuloy sa akin, bumagsak din siya dito sa gitna. Pero yung bubog parang nakita niyo naman, pinakita ko sa video ko, wala sa mukha ko, nandito sa aking buhok. At I cannot imagine paano napunta sa aking buhok. So ganyan kumilos ang kapangyarihan, nanindig ang balahibo ko. Ganyan kumilos ang kapangyarihan ng Diyos na kataas-taasan. Na? Sabi ko nga sa inyo, palala ko nga sa inyo, para sa iba, I am not a perfect. Kung mayroon kayong nakikitang kapintasan ni Lidimin, just because still I am a human being, pero huwag kayong magkamali na lapastanganin ninyo ang nagsugo sa akin. Na? Huwag ninyong lapastangan. Di ba nilang hamakin? Di ba nilang lapastanganin ninyo ako? No? Sabi nga ng friend ko, parang nilapastangan na rin nila yung Diyos na nagsugo sa'yo. Sabi ko, may difference, no? May difference. No? For me, wag din yung sukatin ang kapangyarihan ng kataas-taasan na nagsugo sa akin. And speaking of sugo, no? Maraming allergic nito, lalo na yung batanda na yon. Why? No? Kaya sinasabi ko, lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalain pa, at lahat ng napiga ay pipigain pa. Ibig sabihin, hindi lang si Lidimin ang naatasan.
no? Naatasan. O sige, kung allergic kayo sa nagsugo, kasi ako, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Na? Hindi pala, kalamansi juice pala to. Mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa akin. No? At sabi ko nga sa inyo, sinisigurado ko yung mga sinasabi ko, yung mga paalala ko sa inyo, hindi yan kabutihan sa akin. Kabutihan ninyo yan. Hindi yan kawalan sa inyo kung makikinig kayo. Na? Wala naman akong hiningi sa inyo, masking piso. Na? At ito pa. Ito na. Nakakatawa ang sistema natin. Why? Only in the Philippines lang ito. Lahat ng mga nasangkot, no? Halos lahat ng mga nasangkot sa mga iskandalo ng ating bayan. Only in the Philippines lang to, ha? Kibuloy, tumakbong senador. I don't know kung ito si Alice Goo, kung tumakbo pa bang mayor yan. Hindi ko pa masyadong kasi nga busy nga ako. But napanood ko that, no, si Kibuloy, si Apollo Kibuloy at tumakbo ng senador. Wow! Only in the Philippines lang to, ha? Ibang klase ang sistema ng Pilipinas. Kaya nga sabi, ang Pilipinas ay titinglain ng buong mundo. Ops, teka lang. Sandali lang. Alam nyo ba, kaya napapag-usapan namin itong mga iba nating mga kaibigan, pakipatay ng pakipatay ng ilaw sa CR. No? Alam nyo ba na itong katulad sa mga nangyari sa atin ngayon, no? Titinglain daw ng buong mundo ang Pilipinas. Sigurado? Sigurado kayo? No? Sigurado ba? Baka mamaya, sabi ko nga yung puot at galit ng Diyos. No? Kasi as I know, dito lang sa Pilipinas ang napakaraming nagpakilalang mga Diyos ang mga sarili. Na? Alam niyo, sa panahon ni King Solomon, alam niyo to Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Haring Solomon, nagpagawa siya ng gintong temple, gold temple, no, para sa ating Panginoon. Pero winasak pa rin ito ng Diyos. Bakit? Dahil sa paglabag. Isang paglabag lamang, no, for me, doon na nakikita ko ng ginawa ni Haring Solomon. Ano ba ang paglabag na nagawa niya? Si Solomon, alam natin na maraming asawa, pero ang paglabag niya doon ay nag-asawa siya ng hindi niya kapananampalataya. Kaya yung mga naging asawa niya na nagsamba ng mga Diyos-Diyosan, ginawan pa niya ito ng ribulto. Doon nagalit ang ating Panginoon. Kaya hindi nagdalawang isip ang ating Panginoon. Winangsak niya yon sa galit niya. Sa panahon natin ngayon, bagamat sinasabi na ang Pilipinas ay bayan ng pinili ng Diyos. Pero dahil sa mga kasamaan, lalong sumasama yung ating bayan, no? Sa palagay niyo ba, hindi malabong mangyari yung panahon ni King Haring Solomon sa panahon natin ngayon? O bilang ikaw tao, ano ang magagawa mo ngayon, no? Galit at puot ang ibubuhos ng Diyos sa atin. Anyway, meron akong ibabahagi sa inyo, no? At sana magbahagi kayo kung ano ang magiging interpretasyon ninyo. Nanaginip ako ng isang haunted house. Yung haunted house na yon talagang kinatatakutan ng mga tao. No? Ngayon, merong pitong bata, wala silang matitirhan. Ang 7 bata na yon. Meron ako nakitang parang mga magulang nila pero wala rin magawa. Kaya ang sabi ko, dumito kayo ngayon sa haunted house. Yung haunted house nga, kinatatakutan. So, yung mga dumadaan doon, talagang takot sila doon sa haunted house. Pero, ngunit subalit datapwat, sabi ko, doon muna kayo sumilong kasi nga maulan at gabi na. Sa madaling salita, nandoon na kami sa loob ng haunted house. Doon sa haunted house, tuwang-tuwa yung isang bata dahil meron na silang masisilungan. Ngunit, subalit datapwat, merong isang gansa. Nagtataka ako, bakit kaya gansa? Gansa, alam niyo man siguro yung gansa, di ba?
Yung gansa na yon, galit na galit siya doon sa isang bata at parang gusto na niyang tukay. Gumaganon siya. To make the story short, sa galit ko, sa nakita ko doon sa gansa na yon, hindi ko maintindihan, pero meron akong, sumigaw ako at sinigawan ko yung gansa. Meron akong kakaibang lingwahe. No? Ngayon, ang gansa, takot na takot doon sa boses ko. No? Kaya ang ginawa ng gansa, umalis. Pangalawang bata, ganun din. Gusto siyang atakihin ng gansa. Ganun pa rin ang nangyari. No? Tinatakot niya yung bata na maliit. Kaya ginawa ko, sinigawan ko yung gansa, natakot sa boses ko, umalis. Itong pangatlong bata, napakalaking aso. Animoy, napakaamo ng muka niya. Tapos kunwari, yung bata, yung parang inaano niya, yung bang parang gusto niya makipaglaro. Pero nakita ko na yung pangil niya, yung aso na yun, ay gusto niyang lapain yung bata. Sa madaling salita, yung pangatlong bata na yun, nasigawan ko yung aso, kaya narinig ng aso ang aking boses, takot na takot yung aso, kaya lumayas. Pang-4, pang-5, pang-6, mismo yung multo na kinatatakutan ng mga tao sa loob ng pamamahay na yun. Galit na galit yung lalaki at babae ng multo doon sa 4 na bata. Take note ha. Ngayon, iyak na iyak yung bata dahil tinatakot ng multo. Sa madaling salita, nakita ko yung babae at lalaki ng multo. Ang ginawa ko, hindi ko naman sila sinagawan, kundi nakipag-usap ako. Ang sabi ko sa kanila, ipagpaumanhin ninyo dahil alam ko na sa inyo tong pamamahin na ito, kaya lang ang 7 bata ay wala silang matitirhan, kaya nahabag ako sa kanila. Ngayon, ang sinabi ng dalawang multo na mag-asawa, babae, lalaki, ikaw pala ang nagpatuloy sa kanila. Sabi ko, opo, kung mayroon pong kayong kaparusahan na ipataw ninyo sa mga bata na yan, wag nyo na lang po silang parusahan. Ako na lang po ang parusahan ninyo. Nakakaiyak. Ang inaasahan ko ay yung multo na babae at saka lalaki na may-ari sa pinakamalaking haunted house. Akala ko magagalit sa akin at paparusahan ako. Pero ang sabi ng multo, niyakap ako ng 2 multo. Ang sabi nila, maraming salamat at kinupkup mo o sinagip mo yung 7 bata. Dahil sa pagkupkup mo, ibibigay namin lahat. Mayroon siyang tinuro. Lahat ng ginto na nandito sa bahay na ito na kinatatakutan ng mga tao, no? Ay ipagkakaloob ko sa iyo at gamitin mo yan sa 7 bata para magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Okay, yun yung panaginip ko. Madaling araw yan. Paglabas ko ng bahay, ang mga tao ay nagtataka bakit ako nanggaling sa loob ng haunted house. Pag tiningnan mo ang haunted house sa labas, ang pangit, ang lungkot, no? Ang pangit, ang lungkot. Kinatatakutan ng mga tao. Pero pag nakapasok ka doon sa haunted house na yon, mala Eden of Garden siya, no? So, ang ginawa ko, lumuhod ako at tumingala sa langit at sabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat, Ama, dahil ginamit mo yung 2 multo na yon para sa kinabukasan ng 7 bata. So, kayo na mga nanonood, magbigay kayo ng interpretasyon tungkol sa 7 bata na yan, no? At tungkol sa multo na yan. Napakaganda siyang panaginip, no? Sa halip, akala ko magagalit yung 2 multo sa akin, no? Babae at saka lalaki, may-ari ng haunted house na yon. Kaya sabi ko, kung nagagalit man kayo at paparusahan ninyo ang 7 bata, wag niyo na silang paparusahan kundi ako na lang, dahil ako naman ang
ano sa kanila na dumito mo na sila. Pero sa halip na magagalit yung dalawang multo, yung babae at saka lalaki, nagpasalamat pa sila at sa madaling salita, itinuro pa nila ang ginto, maraming ginto at sinabi ng sabi ng dalawang multo na yon, gamitin mo yan, yung mga bagay na yan para sa kinibukasan ng 7 bata na yan, no? Bata siya, mga 7 bata. So, maraming salamat sa inyo at sana makapagbigay kayo ng komento ninyo sa interpretasyon ninyo yan, no? So, maraming salamat sa inyo. Kagabi din, sa sobrang pagod ko, nagpahilot ako ng aking paa, ng aking asawa, nakatulog ako sa duyan. Pero, nagulat ang asawa ko dahil habang nakahilik pa yata ako sa duyan, mayroong kasing laki daw ng ganito na paru-paro. Ang asawa ko mismo ang nagsabi at saka yung isa naming bisita. Kasing laki ng ganito ng paru-paro, kulay brown. Ito hindi pa naginip, ito yung nangyari kagabi. Ito yung nandito sa banda sa uluhan ko at paikot-ikot yung napakalaking paru-paro na kulay brown. Sabi ng asawa ko at ng kaibigan ko, halos ganito kalaki ng paru-paro kulay brown, no? At doon paikot-ikot siya sa akin, no? Kulay brown na paru-paro. So, maraming salamat po. The 7 wonders, child saved by the lady spiritual, master chosen by the master of all masters league. Opo, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po. Kay Concepcion Gakumakanyeda, Malapalasyo ang haunted house. Yes, sobra. At yung Malapalasyo na yun, kinatatakutan ng mga tao, wala talagang nag-attempt na tawag dito, nalalapit dahil sa takot. No? Susima, Raduvan, tama ba? At marami pang iba. Maraming salamat sa inyo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At ipanalangin po ninyo, hindi lang si Lidimin. No? At nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin na nananalangin din para sa akin. Hindi lang po si Lidimin ang dapat natin ipanalangin, kundi pati din po sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, no? Na hindi ka nais-nais sa ating paligid, maging ang mga namumuno sa atin, no, ay ipanalangin natin sila. Ipagkatiwalaan natin sila sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Maraming salamat at isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Tama-tama, dumating ang aking mga bisita.